Kasi nga sinabi niya, kung hindi kayo tatahimik, okay, di ba nag-away itong si Banat Bay at si Maharlika 2 hours later. 21, di ba? January ba yun or March? Ang So tagal. ito mga kabers, okay? Yan yung video ni Maharlika kung sas. Pero hawak ko na yung pong alas. Di ba? Kung hindi kayo titigil, sinabihan niya si Maharlika na bitter eh. Di ba? So ilalabas. Sandali, wala ako sinabi si Maharlika bitter. Saan mo naman nakuha yun? Inangkin mo na naman. Nangaangkin ka para sa iba? Ba't okay na sana yung inangkin mo yung para sa iyo. Inangkin mo yung para sa iba? Ano to? Natin ang alas. Di ba? Pero nung sinabi ni Maharlika this time, tumahimik na sila. Kasi alam nila, may ebidensya talaga si Tumahimik kahit kailan di kami tumahimik. Excuse me. Excuse me. Hindi kami tumatahimik. Paulit-ulit ko sinasabing fake news yung sinabi ni Maharlika na yan. Hanggang ngayon, pinasasabi ko pa nga. Di ba, ang dami pa nga nagsabi sa akin, o Banat Bay, i-meet mo naman si Maharlika sa LA kasi pupunta ka. Ayoko nga. Hanggang hindi siya mag-sorry sa amin. Dahil fake news ho yan. Fake news, fake news, fake news yan. Hindi ho totoo yung mga nandyan. Yan ho'y naputol na. Hindi kumpleto. Maharlika. Okay, sa pinagagawa nitong grupo ni Banat Bay. Tumahimik. Saan mo naman nakuha yun, Brad? Diba? Hinahamon nyo ng resibo. Okay, pues, may resibo po tayo. O sige, ano Tirador resibo? po kayo ng Tirador? OFWs. Abay, sige. Okay, tirador. Wala kayong pagkakaiba kay Bongbong Marcos kasi nambubudol kayo. Naku po. Okay? Interest nyo ang inuuna nyo Aba, bago ang bayan. alaka. So kayo po ay nabubudol na kunwari, kami po ay, di ba may paresco-rescue pa kayo ng mga OFWs? Pero bubudulin din yung pala. Di ba? Pagkakitaan nyo. Tapos sabihin nyo, nagbabakasyon lang kami kasi the fact na ikaw po, okay, nagbablog, kasi gusto mong kumita, gusto mong may pangkape. Tapos sabihin mo kayo, Ba't gumaganon ka? Anong meron? May vibrator ka ba sa ano? Sa puwit. Ba't gumaganon ka? Anong meron? kasi ngayon, December, ang dami mong palusot. Di ba? Kung saan kailangan ka ni Sara at saka ni Digong. Dito sa... Grabe, ang taas na. Ganon ang level ng utak nitong maman to. Kung kailan ka kailangan ni Digong at saka ni Sara Duterte. Alam mo, pasensya na ha. Halatang walang alam tong maman to. Ganyan ang tingin niya sa mga Duterte. Kailangan kami. Ano to, weak? Weak si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Para kailanganin niya kaming mga vloggers. Anak ka naman ng wewe. Alam mo, wala kang pinagkaiba kay TP na feeling mo na may ambag ka. Alam mo, never namin naisip na may ambag kami. Yung, ay, kailangan ako ni Duterte. Kaya magko-comment ako. Kailangan ako ni Vice President. Kaya kailangan mag-live ako. Alupit mo, Brad. Hindi ko kinaya yun, Brad. Hindi ko kinaya yun. Alam mo, kahit wala, alam mo, eto ang hindi mo talaga naintindihan kung anong ibig sabihin ni Pangulong Duterte, no? Hindi mo talaga naintindihan. Si Pangulong Duterte, ever since, organic yan. Hindi mo kailangang i-promote yan, mapopromote yan. Hindi mo kailangang i-depensa, madedepensa yan. Organic kasi siya. Hindi niya kailangan ng vloggers. Ito hindi nyo to alam eh. Noong panahon ng kampanya ni Pangulong Duterte, wala siyang kinausap na vlogger. Pakidepensa nga kami, pakiano nga kami, pakiganto. Hindi pa popular si Pangulong Duterte noon ha. Wala siyang kinausap na gano'n. Walang grupo. Katarantaduhan yun. We do not belong to any group at that time. It was just all organic. Ngayon pa na sikat si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, hihingi ng tulong
At sasabihin mong kailangan kami, kaya kailangan magsalita kami. Tindi mo, Brad. Wala ka talagang alam. Kasi yun, tama ka dyan, Diego Latigo. Nasanay kasi sila kay Ngiwik. Totoo yan. Sa Duterte, walang ganyan. Hindi kumukontak si Pangulong Duterte para... Ang katunayan, ang mga vloggers pa ang kumukontak para sabihin, pwede ba namin ma-meet si Pangulong Duterte? Pwede ba naming... Ito, walang personal to experience ko. Never kaming kinontak noon. 2016, 2015, wala! Hindi nga kami nagkakasama. Nagkakasama kami during sa stage na lang. After nun, pag-uwi, hiwalay-walay. Wala yung, uy, say, thank you very much, usap tayo. Salamat. Walang ganun. Sa totoo lang. Ito, alam mo kung kailan lang ako kinontak ni Pangulong Duterte? Nung patapos na po ang eleksyon, nung sinesend nila sa akin na nanonood siya at tinatanong nila noon kung ano ba ano nang nangyayari sa social media. Kasi walang biro, doon na lang yung time na yun. Pero ngayon, hindi po siya kumukontak at sasabihin niya kailangan ko ng tulong nyo. Si Pangulong Duterte malakas na yan kahit noon pa hanggang ngayon. Okay? Linawin natin yan. Walang ganon. Huwag kang masyadong feeling important. Pambabatikos ng mga budol, di ba? Itong kampo ni Tambaluslos. Pero nasaan kayo? Di ba? Tapos nag-react kayo doon na hindi po kami bayaran. Gusto mong malaman ang katotohanan? Para at least malaman mo. Wag na lang. Kasi baka sabihin naman. Alam mo, una-una si Mocha, kakilala niya po si Vice President. Sila po ay may direct line. Okay. During hindi ko lang pwede sabihin yung message, pero during the time na nagkakabanatan, sila po ay nagkakausap. Hindi necessaryong kailangan lumabas kami, eto, si Pangulong Duterte, hindi, walang ganun. Kung gusto mo talagang suportahan, hindi mo kailangan dumaldal, gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo ang tama. Hindi yung ganyan na parang halatang-halata kayo. Ito, dito mo makikita yung kung bakit tumiwalag to di umano. Ito not Maharlika. I'm not talking, linawin muna natin sa vlog na to. I'm not talking about Maharlika. Itong tao na to halatang umasa na magkakaroon ng hindi posisyon dahil na nasa Canada siya. Alam mo yung mabigyan ng importansya ni Marcos. Sa tingin ko lang opinion ko lang. Halatang gusto niya mabigyan siya ng importansya ni Marcos at dahil hindi nga nabigyan ng importansya, hindi napansin, ayan. Nag-analyze lang po tayo. Bakit mukhang guilty kayo? Diba? Lalo na yung tirador ng wheelchair. Right? So, ipa-flash na ba natin itong mga vloggers na ito? Flash mo na? So, dito mga kaloy, sa vlog na ito, kahit sabihin ng mga followers ni Banat Bay na titigilan na. Bakit? Sino ba nag-umpisa? Diba? Dapat nga si Banat Bay natuwa na nagising kami. Pero it doesn't mean na tama sila na binoto nila si Isko. Nabudol man tayo ni BBM, but it doesn't mean na tama yung binoto nila si Isko. It does not follow. Diba? The reason na hindi natin binoto si Isko is masyadong obvious na budol. Right? Masyadong obvious na budol si Isko. Talaga lang? Pero tayo bilang Marcos Lalis, hindi natin inaasahan na tratraido rin tayo. Pati ni Aimee. Diba? That's the difference. Tapos sabihin nyo, na-bitter kami kasi wala kami. Hindi kami nakapwesto. Come on. Hindi namin pagpalit ang aming citizenship. Sa 6 years lang na alam namin na si Liza ay liligwakin ka rin kung ikaw po ay matino. Hindi po posisyon na sinasabi ko. Kaya wag kang Diba? Hindi po kami bobo. Kahit na sino siguro. Sabi nito, hindi kayo nagising, napahiya kayo. Boom, kunana! Hindi ipagpalit yung citizenship for just 6 years. Ang tagal Wala ka naman. naman kasaluruhan na ligwakin ka rin kahit... Anong point mo?
O, tuloy. Ano Kaya ebidensya kaya mo? naming boljakin kahit yung sino yung manok namin. Pero kung ikaw ay bayad, tatahimik ka talaga. Aba. Hindi pa ba yan masyadong malinaw? Hmm. Hindi pa ba yan obvious kung mag-analyze kayo ng kanilang galawan? Hmm. Di ba? Ano nga, yung point Pero mo? bago ko ipapakita mga Kaloys, ang ating tagal. alas ni Monica, Pinapahaba yung live. babatiin ko muna. Okay, yung kanina pa nag-abang tulad ni FPJ Bulacan, si Nisitas Grass, and si Al Naghiyal, at saka kay Ma'am Melodia Yoshida, and kay Ma'am Jelly, at kay Liz, at kay Ver. Obvious na obvious to. Nagpapatagal para yung viewing na tumagal yung ano. Ay, nako, grabe. Halatang halata ka, Brad, sa content mo. Relax lang, Mr. Banatbay. Mag-coffee ka muna. Ala ko muka. Happy New Year. Gara, at Oy. Yung mga nga sir dyan. Oy. Corny nyo. kay Lichen na parating na... Di ba tatry do rin ba nila ang nagpakain sa kanila? Asan na ba kasi? Asan na ebidensya mo? Wala pa. Nak ng putya naman ang May narinig ba? Ibig sabihin, nasa Grabe. Ayun. para sabihin na, ay, para talaga ito sa bayan. Kanan. Na gustong budulin nila. Buti nilang hindi natuloy. Pero gumastos pa rin yung mga Filipinos. Okay? Sinabi na ito ni Maharlika, pero ito po ang ang resibo. Okay? Ito mga Kaloys. Ayan. Okay, December 2. Okay? Ito po ay binigay nung budol nitong si Banatbay. Okay. Okay? Sabi dito, Ma'am, kasi po, to be honest, we are waiting for the schedule to be given to Mocha. Ang nangyari kasi mga Kaloys, background lang to mga Kaloys ha. Ang grupo kasi dito sa Canada ng mga DDS, di ba 2018 to, alam nila 2019 tatakbo si Mocha. Right? So, ang objective Diyan pa lang halatang wala nang alam eh. Sabi nila, alam daw ng mga taga-Canada na tatakbo si Mocha ng 2019. Wala hong sinabihan kami na tatakbo si Mocha dahil inilalakad pa po. Marami pong nagsasabi noon na eto wala hong biro ito. Marami hong nag-engganyo kay Mocha na tumakbong senador noong 2019. As a matter of fact, si Vice President Sara Duterte inendorso si Mocha tumakbo ng senator noon sa Hong Kong, kung maaalala ninyo. So walang plano na kung ano pa yung kung tatakbo bang party list o tatakbong senator. Hindi ho namin inilalabas ho yun. Kasi wala hong ugok na maglalabas noon at malalaman ng ibang tao kung tatakbo o hindi. At pinag-iisipan pa po namin yun dahil pag tumakbo siya, kailangan niya mag-resign. Wala ho siyang bread and butter kung hindi yung kanyang trabaho. So, ewan ko kung saan niya nakuha na alam na daw ng mga taga-Canada ang tatakbo si Mocha noon. Okay? Sa madaling salita kasi ganito yan. Eto, bibigyan ko na kayo ng revelation. Ayokong ilaglag to mga taga-Canada, pero sige, bahala ka. Ikaw nagbanggit yan eh. Kaibigan, maraming salamat ha. Nung panahon na iniimbita si Mocha at ang Mocha Girls, it was a performance. But they are saying para daw si Mocha ma-promote or something like that into effect, 'di ba? Na parang sige, para ganito. But in reality, Mocha Girls talaga ang gusto nilang mag-show. Okay? At alam ko 'yun, nadi-discern ko. Alam ko kung ginagamit lang yung salitang gusto namin imbitahan si Mocha. Okay? Para ma-promote. Kung gusto nyo pala maimbitahan si Mocha para ma-promote, bakit si Mocha Girls? Hindi nyo na kailangan ng Mocha Girls kung gusto nyo talagang i-promote si Mocha. Bakit Mocha Girls? Kasi you want a show. Kasi ilang beses na po kaming bumalik sa Canada at meron po kaming crowd dyan. At gusto nyo kaming mag-show. Anong gusto mong gawin ko? Mag-show kayo, magpapatikit kayo. Libre ang Mocha Girls? Hindi required? Yun ang requirement ko eh. Business class.
Kasi alam nyo, eto lang ha, yan, tama ka dyan, para makalibre. Yun ang dating. Ako, magaling ako mag-discern. Alam ko, kung yung producer o kung sino man na nag-imbita, gustong imbitahan si Mocha o ang Mocha Girls. Okay? At alam ko rin kung ito ba ay para sa politika o ito ay para sa entertainment. Kasi ganito yan eh. Di ba? During the election. Di ba? May mga ganyan-ganyan. Iimbita. Oh. Akala nila, ganun-ganun lang mag-iimbita. Alam ko naman po na gagamitin nila yung Mocha Girls para mag-show. Kaya nga, ang linaw niyan sa kontrata ko na hindi kami pwedeng mag-endorse ng candidate. Okay? Kasi pag kami nag-endorse ng candidate na pinaniniwalaan namin itong kandidato na ito at ibibigay ko pa ng libre. Okay? Ganun yun. Kaya yung gagamitin mo lang yung rason, ha? Gusto namin ang Mocha Girls para ma-promote si Mocha. Bakit? Pwede naman si Mocha na lang. Siyempre, ang requirement ko mataas pag Mocha Girls. Iba usapan. Baka gusto mo pang pakialaman ng talent fee ng Mocha Girls. Abay, mag-manager ka muna. Pangarap mo ba yun ng bata ka? Siyempre, mataas ang Mocha Girls. Ano naman mababa? At ang requirement ko nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lang business class. Kung may first class na aeroplano, first class. Pero since Canada yan, at saka alam ko, may straight yan. Kasi ayoko nga yung palipat-lipat pa ng aeroplano. So ang PAL wala ng first class. Hindi po ako sumasakay ng economy. Pasensya na ho. Kung yun, kasalanan ko. Abay, ayoko na. Kasalanan ba sumakay ng business class ganyan? Hindi, yun kasi yung ano niya eh. Yun yung argumento niya na pera ng OFW. Sandali, inimbitahan para mag-perform. Ano gusto mo? Libre? Abay, gago pala to, no? Pasensya na ho kung iimbitahan ako talaga. Kaya nga ho, hindi ako nagtumatakbong official. Kasi ayokong pera mo, ginagamit ng taong bayan yung pera mo, ginagamit mo lang. Di ba ayokong sabihan ako ng ganun? Bakit? May sarili akong pera eh. Kung gusto kong at ipamigay itong pera ko at kung gusto kong gamitin kung saan, wala kang pakialam, Brad. Ang pakialam mo. Sasabihin mo ngayon, demand ako ng business class. Oo, talaga. Gusto mo ako imbitahan? Hindi mo ako maimbitahan ng economy. Sorry. Pinagkakwartahan ko OFW. Hindi, kayo nag-iimbita. Tas bakit ko kapag kakwartahan? Inimbitahan ka eh. Kung ayaw nyo, diwag. Wala namang problema. Lang talaga ng mga Filipinos dito sa Canada ay suportaan si Mocha. Sila ang gagastos. Pero si Mocha lang, si Banat Bay, kasi manager, at yung kapatid ni Mocha. Right? So, tatlo lang sila. Yun lang ang kaya ng mga Filipino dito. Kasi ang purpose nga nila, hindi upang kumita, upang suportahan si Mocha, i-promote si Mocha sa kanyang pagkakandidata. Okay. Bilang congresswoman. Right? So, sabi dito ni Byron, mga kalays, kasi po, to be honest, we are waiting for the schedule to be given to Mocha. She's still helping the government without pay. Oh, di ba? Without pay daw. Right? Wag ganun! Pumipitik talaga tong maman to. Without pay. Bakit kailangan niyang sabihin yung without pay? Para sabihin na, ay, para talaga ito sa bayan. Wala talagang bayad. Hindi na gagawin natin. At that time, maybe, I'm not sure kung ano yung date na sinasabi niya. At that time, talaga naman tumutulong kami sa gobyerno noon na walang bayad. Tingnan nyo sa mga susunod. Okay? Nitong conversation. Especially fight against the rebel. So si Mocha daw ay nagtumutulong sa gobyerno para, di ba, labanan yung mga rebelde. Kumusta na ngayon? Di ba? Ipinagtanggol nyo pa si Tambaloslos na ano daw? Gusto mong malaman? O, tanong mo sa AFP kung ano ginawa ni Mocha. Go! Sige!
Sige, sige. Sige. Eto na lang. Para lang sa kaalaman nitong bobon to. Sa tingin mo, kami lang ang nagpunta doon sa Bilibid para interview si Palparan? Ano, nagpresenta kami? Hoy! Gusto namin ma-interview si Palparan. Ganon? Rewind nyo yung time. I-rewind nyo yung time kung kailan namin na-interview si Palparan. Sige. Hindi lumapit kami doon. Gusto namin po ma-interview si Palparan, ha? Kaya tingin mo, walang inuto sa amin? Planted daw yung pagtusok kay Tambaluslos. Di ba si Tambaluslos camping ngayon dun sa Makabayan Block? Kumusta naman yung pinaglaban niyo? Okay? Pinaglaban niyo ba si Badoy at saka si Ka Eric? Si Ka Eric, oo. Si Badoy, hindi. Bakit? Pinaglaban namin si Ka Eric. Ako naniniwala ako kay Ka Eric. Si Badoy, hindi. Sorry. Nakailang fake news yun eh. Sa akin, ha? Hindi, sabihin sa nakita ko. Yung kay Pacquiao. Anong gagawin natin? Hindi mo rin alam, di ba? Nung gustong patanggal si Mocha sa PCOO, kung sinong pasimuno doon. Wala ka kasing alam talaga eh. Di ba? Si Ka Eric, wala akong problema. Go. Si Menay, pinagtatanggol ko. Ba't not Badoy? Ba't ka nagpapapumilit sa akin? Kilala ko yung si Badoy. Kita ko, itong si Banat Bay ay galit na galit kay Badoy. Bakit? Totoo naman. Anong gusto mong gawin ko? Right? Na-sense nyo mga kaloys? Hindi ibig... kasi nga po, hindi mo alam, nung panahon na gustong tanggalin si Mocha sa PCO, isa ho yan si Badoy. Marami kang hindi alam na ginawa ni Badoy sa PCOO. Hindi mo alam yun. Kasi nga ho, tatanga-tanga ho kayo eh. Diba? Gusto mo pa ng info? Wag na kasi baka mamaya sabihin naman ni Badoy. Tapos na yun eh. Naalala nyo yung kwento ko sa mga nandito ng matagal. Nung panahon na si Mocha ay nagre-report directly kay Pangulong Duterte, may isang USEC na nagsabing, hindi pwede, kailangan sa ilalim ko si Mocha. Tuloy. Sabihin na DDS ka, okay? Ay totoo ka na. Mayroong nagpapanggap na DDS. So mula noong 2015, nagpapanggap kami? Ikaw nga yung bagong salta dito. Even sa mga Marcos Leyes, may nagpapanggap. May nagbubudol din talaga. Diba? Manaalala nyo si Francis Leo Marcos na sabi dito ni Guardian, resibo na ba yan? Yan ang resibo niya. Sabi ko nga, ang resibo niya na para bayaran daw kami, ayaan. Anak ng wedding na resibo yan. Wala namang kwenta yan sa resibo. Hindi na, tungkol ho yan doon sa show na pinagpipilitan noon. Alabas na pala. Diba? So, dito mga kaloys, sabi ni Banat Bay, nababasa ni mga kaloys, we are interested as we also need rest. But the new development now with NPA is really... Ang tagal. Sorry, forward ko na. Ang bagal sobrang... Tagilid na sila sa akin. Right? Dati, sinasabi nila si Maharlika, si Maharlika, bayad ng mga Marcos. Ngayon, nung tinalikuran ni Maharlika ang si BBM, masasabi ba nilang bayad si Maharlika? Hindi. Kahit kailan hindi ko sinabing bayad si Maharlika. Saan mo nakuha yun? Invento talaga tumaman to. Saan mo nakuha? Saan kaya niya nakuha yun? No? Wala ko sinasabing bayad si Maharlika. Diba? Yun yung pagkakaibahan natin. Kaya bilang political bloggers. Para ba sa bayan o para sa bulsa nyo? Pero this, alas, would say something about you, Byron, and your group. Byron? Maawa kayo sa mga OFWs. Okay, next slide. Okay? So ito, hindi to pinakita ni Maharlika. Ni-reserve niya to. Pero, syempre, di ba? It's time. Okay? Kasi nga, binubuljak na nila si Maharlika na bitter daw. Okay. Hindi ko binubuljak si Maharlika na bitter. Ano to pinagsasabi mo? So ito. Itong blue mga kaloys, yan yung taga-Canada. Ito si Byron. Okay? Yung ibang kulay. So sabi dito ng taga-Canada, okay? Kung gusto nyong interview ni Maharlika, kung ayaw nyo maniwala, taga-Canada po. Siya nagbigay kay Maharlika ng screenshots. Okay? Kung gaano kabastos itong si Byron. Sabi dito, any update? So nagtatanong yung taga-Canada, kasi nga time is precious mga kaloys.
dito sa Canada, maintindihan yung mga taga rito. Okay? Sabi ni Byron, if I can produce the money for the ticket of Mocha Girls, will you take care of the accommodation and visa? Imagine mga kaloysa, ang purpose ng mga Filipinos dito is to support Mocha. Hindi man na namumulot dito ng pera ang mga OFW, pero gustong gatasan ito. Gustong isama ni Byron ang Mocha Girls at mag-show sila na kumita. See? Nakita nyo? See? Diba? Kumpara talaga sila sa mga OFWs o mga DDS na sumusuport. Kasi nga po, hindi po kumpleto yung kwento nyo dyan. Putol-putol yan. Ang hirap sa inyo, putol-putol po yan. At sinasabi nila dyan ay magkaroon na ng show, kinikwento nila, gusto nila na rin magkaroon ng show, putol-putol po yan. Ngayon sasabihin mo sa akin, ako lang ang nagpipilit. Ang hinak ng wewe. Ay nako, okay. So anong point mo? Ako nagpipilit na gusto ko ang Mocha Girls. Ito kay Duterte. Tapos sabihin nila without pay. Tapos ngayon gagatasan yung mga OFWs, pipigain mo sila. 'Di ba? Na kailangan talaga kasama ang Mocha Girls. See, nakita niyo yung purpose nila, bakit sila pumasok sa pagiging political vlogger, from sex vlogger to political vlogger. Right? From bugaw to political vlogger. 'Di ba? Nakita niyo ngayon ang objective nila. So sabi naman dito ng taga-Canada, I have to consult with Toronto and Vancouver first. Imagine, binastos nila ang mga DDS vlogger. Ito ba? Dito pa lang, kitang-kita mo na eh. Hindi niya na-delete to. Dito siya nagkamali. I have to consult first Vancouver and Toronto. So, ibig mo bang sabihin, pupunta si Mocha doon, magtutour siya sa Canada, nang siya lang? Isipin nyo tour ang ginagawa nito. O anong tawag nyo sa tour? Pambihira, oo. Magtutour sila, si Mocha lang, para i-promote lang daw. So, inimbitahan para si Mocha lang para mag-promote, mag-tour, at may boto ho ba makukuha ng madami ho sa Canada? Alam mo ba, ito common sense. Common sense lang common sense. Alam nyo ba kung ilan lang ang OFW votes total? In total. Last election, 1 million, I think. Kung kulang-kulang I'm not particular kung ilan. Pero 1 million. It won't win anyone. Alam nyo ho ba yun? Tapos gusto mo, magtutur si Mocha sa buong Canada, na una-una, karamihan naman po dyan ay hindi naman nabotante. Okay, marami po dyan na ho nakatira. So ano ang punto ko dito? Hindi ko sinasabing wala silang kwenta. Hindi ho yun baka na naman gagamitin mo ito. Ang ibig lang sabihin niyan, it is not for the candidacy of Mocha per se. Ang pinag-uusapan diyan, show talaga ng Mocha. Pinalulusot mo lang na kunwari si Mocha lang ang ipopromote, pinilit ko ang Mocha Girls. Huwag kayong tanga. Sige, eto, kayo na lang nakikinig at nanonood nitong chap-chap na message na nilabas nila. Okay? Isipin nyo na mabuti to. Meron ho bang kandidatong pumunta ng Canada at nangampanya? Gusto ko. Posible pa Hong Kong or Middle East. Canada, pupunta para mangampanya, ang layo-layo. Dito pa lang, booking na ho ito si, nahalatang chinap-chap tong hindi inilabas lahat. Talaga mga DDS, hindi mga DDS vlogger, DDS supporter, binastos nila. Marami po dito sa Canada ang mga DDS supporter. Okay? Or mga DDS taga-suporta ni dating Pangulong Digong. Pero anong ginawa nila? Di ba? Gusto nila ng show. Anong gagawin natin? So, tuloy. Imagine na ililibre na sila ng pamasahe at accommodation at food. Ganun ang mga OFW sa mga Filipinos abroad. Kung alam nila, ikaw ay para sa bayan. Okay? Dapat tandaan nyo yan. Willing gumastos ang mga OFWs para ibangon lang ang bayan. Mag-a-agree sila sa akin dyan.
Copy, I'll talk to the team. So, another delay. Right? Siguro ako maiinis talaga ako dito. Kahit sino mga Canadian dito or mga American, maiinis talaga. Time is precious po. Okay? Tapos, sabi dito ng taga-Canada, Toronto is finalizing theirs this weekend. Kasi mga kaloys, yun yung time, usually weekend lang talaga yung time ng mga Pinoy na makapaghinga. Kasi nga, yung iba, doble-doble trabaho. Diba? So, kung mag-set ka ng date, dapat panindigan mo yun. Hindi yung pwedeng i-postpone mo, di ba? Or i-delay mo. Maintindihan talaga yan, di ba? Na mga... Sabi pa dito, as I've told you in our previous conversations, Vancouver side has paid a down payment to the venue for the January 26. So, nag-down payment na. Siyempre, kung i-cancel yun, wala na, forfeited na. Okay, next, Kampanya, may down payment yung venue. Okay. Ganon kadami ang DDS sa Canada. Kailangan ng isang malaking venue na magda-down payment. So, mga kampanya, usually pinupuntahan-puntahan lang yan sa, di ba, alam nyo naman, sa Hong Kong, saan pupunta dyan, o sa Middle East, saan pupunta. Hindi ho naman kailangan magrenta ng isang malaking venue. Tama, mali? Common sense. Kung meron siya. Pero, syempre, bakit kailangan mag-down ng venue? Pupuntahan mo, ganun ba kadami ang kakampanyahan dun sa lugar na yon para kumuha ng isang malaking venue? Na pwede naman puntahan na lang ng personal na hindi kailangan ng malaking venue. Pwede nga over dinner lang. Bakit ganun? May venue. Kung may utak ka, hindi ka maniniwala dito sa bagong lipunan na ito. Bakit may venue? Kasi may show. Kawawang bata to. Aral ka muna, Brad. Tibo. Okay. Ito mga kaloys, yung taga-Canada nagsabi na, Hi Byron, after talking to Toronto and looking at the logistics and costs of having the Mocha Girls in the tour, hindi talaga kakayanin. Airfare alone is almost 29,000 Canadian dollars. Okay? Ganun, 'di ba? Kung yung Mocha Girls kasama. Right? In-invite lang 3, gustong isama yung para gatasan pa ang mga Pilipino. Yun ang niya. Ang term niya, gatasan. Okay? Okay. So, excluding taxes pa yun. Sabi pa dito, hindi pa kasama yung visa application fees, accommodations, and venue cost. Imagine pupunta na lang sila dito. Right? So, utang na loob pa pala namin pumunta dyan para mag-show. Utang na loob pa namin? Grabe. Utang na loob pa pala namin ang mag-show kami dyan. Anak ng wedding. Hindi nyo naman sinabi. Sana sinabi nyo na lang. Tapos ganun pa sila ka-VIP. Diba? So we are looking at roughly 60,000 Canadian dollars. I-times mo yan ng 40 mga kaloys. Ganun ang gagastusin. Diba? Ganun ang ambag-ambagan ng mga Filipinos for Mocha. Right? Akala ko ba yung... Dito mo, mali-mali na yung sinasabi mo. Akala ko ba yung 40,000 US dollars na yan? Para yan na dahil kamo ipinilit ko ang Mocha Girls. Bakit ngayon for Mocha na lang? Ano nangyari? Napalitan na? Ganun kabilis? Pambihira, oo. Hindi, alam mo, sa totoo lang, kaya minsan, etong mga... actually, yung kausap ko rin dyan, may sintu-sintu din yan. Bakit? Ay, sino ba namang gagong nagbalabas ng private, hindi pa kumpleto, ng private message? Tingnan nyo o kung may nasa tamang utak yan, naglabas siya, porket alam niya hindi siya madidemanda, pero kung nandito sa Pilipinas, yari yan. Naglabas ng hindi pa kumpleto. O, di ba? Ganyan talaga eh. Sabi ni AAA, dancer din ba yan si Banat? Ano po siya? Manager po ng Mocha Girls. Okay, kaya nga nung iba si Mocha talaga yung sikat bilang Duterte supporters, tapos biglang nag-take over si Banat Bay. Akala nga natin na hack yung niya ng yung page niya kasi nga si Mocha in-expect ng mga followers, biglang sumulpot itong si Hindi po ako biglang sumulpot. Ako ay created Mocha Usum Vlog para sa kaalaman mo.
Huwag kang bobo. Ilang beses ko na sinabi yan. Banat Bay. Diba? Parang, uy, nahack ata tong page ni Mocha. Diba? Sabi ni Thinking po kay manager, basta bugaw, bayaran. So, sabi ni Free Thinker, ibig sabihin na ba na legit si na Rendon? Well, tingnan mo yung post ni Rendon. He's becoming a political blogger. Pero sabi ni Banat Bay, walang karapatan si Rendon kasi entertainment siya. Eh bakit si Mocha nagsimula naman bilang entertainment, di ba? Sa sex nga lang na side. Okay? So, dito May init ang puwet nito sa mga babae, no? Bore na ako, sorry. Hindi ko na alam kung anong essence nung... totoo lang, di ba? Ang topic niya, bayaran kami. Pero ba't napunta na dyan? Kaloys, next resibo. So, may nagsabi dito, nag-vlog na ngayon si Banat Bay. Ano yung rason niya? Nagbabakasyon siya. Ba't kailangan niya mag-vlog? Di ba? So, nabubudol siya. Di ba ang reason niya? December, kailangan kong mag-rest muna sa pagbablog. Eh, bakit nagbablog ka ngayon? Eh, inakusahan mo kami. Anong gusto mo? Nag-akusa ka eh. Tsaka ang sarap mong pagtawanan. Yung talagang totoo. Sa totoo lang, isipin mo, alas 5 na umaga dito sa Japan. Gigising pa ako na maaga mamaya para makasama tatay ko para Bakit kita binablog? Ang sarap mo kasing pagtawanan. Yun ang totoo. Akusa ka ng akusa na mali, tapos gayon, sasabihin mo sa amin, ba't ka nagbablog? Ano gusto mo? Tumahimik ako. Pag tumahimik ako, ba't ka tahimik? Siguro totoo. Ba't ka ngayon nagbablog? Sintu din to. Bakit? Diba? Diba? Sinungaling ka. So, at saka nagbablog po ako noon kahit nung unti-unti lang pagka nagkakape ako, ha? So, sabi dito ng taga-Canada, okay, dito sa ating resibo, may venue cost pa. Gusto ko talaga kung ako lang. Kaya lang, we can't even sell the tickets na mahal kasi OFW ang audience. Diba? Pag bibit-bitin lang Mocha Girls sa Canada, syempre, ang ticket niyan, diba, mahal talaga. Kasi nga, yun yung cost ika-cover mo. Eh, dito lang mga OFW, ang purpose lang. Anong sabi nung kausap ko? Gusto daw niya talaga. Tapos ang pinis. Pinis na usapan. Pinis na usapan. Sino nagsabing gusto niya talaga? Ngayon na mismo. Kung ako talaga, gusto ko talaga. O, di tapos ang usapan. Talaga is to promote Mocha. Diba? Bakit hindi lang streetin ni Banat Bay, may talent fee si Mocha ganito. Bakit kailangan pa niyang bitbitin ang kanyang Mocha Girls? Okay? Bakit ang galit sa Mocha Girls? Ang totoo, alam ko galit na galit lang sa Mocha Girls. Yung mga Becky ni Nam. Wala naman ditong mga manyak na manonood. Right? Mga OFWs po dito. Eh kung ang daling ko dyan yung mga lalaki. Manonood ka? Wala daw manyak dyan. Malapit lang dyan si Randel eh. Hindi ko naniwala ba? Right? Karamihan po dito mga babae din talaga ang nagsusuporta dyan. Okay? Wala po kagaya ng mga manyak na pagod sa work tapos naghahanap ng entertainment. Di ba? Halatang galit. Pag galit sa babae. Ay, nako Brad. Galit na galit ka sa babae talaga. Huwag masyadong pahalata. Ikaw naman, baka mamaya hindi ka pa nag-out eh. Na sumasayaw ng mga kipay labong. Right? Wala po dito. At hindi po yan ang usapan nyo. Okay? Para lang sa kaalaman mo, mas marami pong audience na babae ang Mocha Girls. Hindi mo lang alam. Magandang loob ng atong OFW to support Mocha. Para sa ganun pa, kayo mag-demand. Magugulat kayo sa susunod. Sige. Ako sa inyo. Shock ako! Ay, So, sabi pala, dito, wala pa pala. Sabi ng taga-Canada, but if hindi kakayanin, okay ka po din ba na si Mocha lang? Imagine nagbebeg taga-Canada na okay lang po ba na si Mocha kasi yun naman talaga ang gusto naming ipakita na suporta sa kanya kasi nga sinuporta ni Mocha si Duterte. Diba? Sabi ni Banat Bay, okay po. Okay? Yap po. Pero ma'am, let me know ilan kakayanin sa MG or Mocha Girls din. Hanap din po ako
dito ng sponsor. So, talagang ipinipilit talaga ni Banat. Kita mo, ang linaw-linaw. Okay po. Sumagot ako ng okay. Pero para lang matulungan ko sila, ako na maghahanap ng pambayad dyan. Ako pa nagpresenta, ha? Ako na nagpresenta na maghahanap ng pambayad. Para lang matuloy yung gusto nila. O sige, ako na maghahanap. Nag-okay na nga ako. Okay po. Pero ako na maghahanap. Para ano? Okay? Na makasama ang Mocha Girls. So, diba? From political bloggers, dahil nga kilala ka bilang Duterte supporters, gagamitin mo yun to promote your negosyo, ang Mocha Girls. Nagets niyo mga kalays, ang point ko dito. Next. Grabe angle niya, ha? Ibang-iba, ha? Ang angle ko, ako na nga ang maggagastos, sa akin na nga manggagaling para lang madaloy at ano yung sinasabi mo. O sige, tapos biglang ganun. Okay? Sabi dito, sabi ni Byron, kasi ma'am, even if you don't pay the talent fee, ako din po maglalabas for them kahit papaano. Sabi naman ng taga-Canada, I understand, but with the airfare cost and accommodations, medyo mabigat talaga. So gusto talaga mamili talaga ni Byron. Ikaw po taga-Pilipino ka talaga na maintindihan mo tong taga-Canada. Kaya hindi po kami namumulot dito ng pera. Okay? Kung mag-rent ka ng venue per hour, diba? Plus yung daming mga staff. Anong adlib nito. Hindi na ginagawa mong mahirap ang mga Pilipino dyan. Toronto has declined. Diba? So, ibig sabihin, flinash nila. Okay? Ang request ni Byron. Okay? Ni Banat Bay. Sabi dito, they are firm with their decision that they would rather... Okay, tuloy. Sabi ni Charis Arroyo, disgusting. Of course! Affiliation. Ibig sabihin nun kung ikaw po ay kung magsasalita pa yan sila Byron na fake news ito, o baka interviewin ni Mark. Right? Ganito na lang. Di kayo na, bahala. Ituloy nyo. Bahala po kayo. Ganito na lang. Kasi para naman since magaling ka naman mag-imbento, ginagamit mo pa si Maharlika, o kung sakali lang, totohanin ni Maharlika, go. Ganito na lang. Lahat po ng maniwala sa kanila, sa kanilang sinasabi, sige, maniwala na kayo. Anyway, naniwala naman kayo sa kanila sa kanya din noon, di ba? 31 million nga kayo noon eh. Pero ang punto pa rin dito, paulit-ulitin mo pa rin, bagong lipunan, wala kang pruweba na binayaran kami. Wala kang pruweba na binayaran ako o ang Banateros Brothers ni Lisa. Sino bang Lisa yun? Yung ba yun sa Blackpink? Kasi Blackpink sana yun. Di ba? So kung kayong mga tanso ay naniniwala pa rin diyan kay bagong lipunan pag sa gitna ng kanyang pambubudol sa inyo noong 2022, ay bahala na po kayo, ha? Ako wala namang pilitan dito sa ating channel eh. Ha? Eto, paulit-ulit ko na sa inyo sinagot po patungkol ho dyan sa requirement, business class, bla bla bla. Paulit-ulit ko na pong sinabi yan. Naturalmente may requirement kayo. Ay kami pala. Okay? Kung sasabihin nila wala, bla bla bla, bahala kayo. Kung sa tingin ninyo hindi ko karapatan yun, kayo na lang mag-manage. Performance will start momentarily.